Hello guys, sa tutorial po natin ngayon, mag-i-install po tayo ng WordPress gamit po yung XAMPP, tama? Kasi actually marami namang paraan po kung paano po install si WordPress. Pero sa kaso po natin ngayon, i-install po natin siya using po XAMPP, okay? So, inasahan ko po lahat na may XAMPP na po kayo, tama? Example, no? Okay, so i-start na natin yan pagkatapos, punta na tayo sa database natin. Okay? So, tapos, gawa lang tayo ng bagong database. So, sabihin natin WordPress underscore database. Sample lang, no? So, depende po yung ipapangalan po ninyo. Okay? So, depende sa inyo kung ano talaga yung ipangalan ninyo. Sa akin lang, ginawa ko lang siyang WordPress database. Tama? So, create lang natin. So, long story short, mayroon na daw tayong WordPress na database. Tama? Tapos, pangalawang step po natin is punta na tayo ni wordpress.org. Okay? So, wordpress.org. Okay? So, pagkatapos, yung gagawin na natin dito, guys, download natin si WordPress. Okay? So, download at install it yourself. Tama? So, install lang natin ngayon si WordPress. Click lang natin yan. Okay? So, kung ma-install na yan, na-click na si WordPress, guys, no, kasi nga na-download ko naman yan, hahanapin ko na lang si WordPress. Tama? So, kapag na-install na yan si WordPress, okay, halimbawa, sa kaso ko siya yan, right-click ko lang tapos extract all. Tama? Extract ko lang yan. Okay? Parang sinasabi ko na in-extract ko lang si WordPress. Tama? Antayin lang po natin, no, na ma-extract talaga ng buo po si WordPress. Okay? So, unang gaya ng sinabi ko, nagawa tayo ng database dito po sa ating PHPMyAdmin po sa SAM. Tapos, nagda-download na po tayo ng WordPress. Okay? Antayin lang muna natin kasi nga depende kasi sa speed ng machine po ninyo. So, kung mabilis po yan is mabilis din ito. Pero sa akin kasi medyo hindi tayo ganun ka-bilis yung PC natin. Well, anyways, malapit-lapit na. Okay? So, antay-antay lang po tayo guys, no? Gaya na sinabi ko po, marami tayong paraan po sa pag-install ng WordPress. Pero sa kaso po natin ngayon is ginagamit na natin siya ng XAMPP. Tama? Okay? So, nag-aantay tayo na ma-extract siya. Okay, inantay na po natin. Okay. So, 80% na. Abang-abang na lang, no? Okay. So, malapit-lapit na siya ma-extract. Okay. Lapit-lapit na, no? Okay, so 97%. Tama. Ayan. Okay, so na-extract na guys. Puntahan na natin. It's yan na yan. Ayan, si WordPress. So, pwede natin yung i-copy. Tama? Copy lang natin. Copy. Tapos, di ba yung ginawa natin is nasa SAM tayo. So, punta tayo ni SAM. Tapos, okay, balik lang natin, no? Hanapin nyo lang si SAM. It's the docs. I-copy nyo lang dito si WordPress. Okay? Control V. Ayan. So, yung in-extract po natin is, ano lang, nilagay lang natin sa htdocs. Okay. Ayan, lapit-lapit na, mandali lang na. Okay, so mayroon na tayong WordPress guys, tama? So long story short, yung gagawin na natin dito, punta na tayo ni localhost, saka di ba mayroon na tayong folder doon na WordPress, tama? May folder na tayo na WordPress. Okay? So click lang natin yan. Antayin na natin lumabas. Okay, so may folder na tayo ni WordPress, okay? So, klaruhin ko lang po, 'di ba yung folder natin, 'di ba yung in-extract natin, sinasabi natin WordPress, pero pwede mo niyang sabihin na may website, okay? So, depende sa inyo, okay? So, make sure lang na yung ano dito, 'di ba WordPress yung tina-type natin. So, WordPress nga, okay? So, continue lang natin. Ayan. So, database name, magka-configure na tayo. Let's go. Okay, so WordPress underscore, yung database name na ginawa po ninyo, hindi ko na alam yung ano yung, so username natin dito is yung username niya ay si Roth, saka yung password ay empty lang yan. I-empty lang natin guys, no? I-empty lang talaga natin yan para hindi tayo mag-error.
Okay, so yung table prefix, pwede natin sabihin WP WordPress, no? Or pwede yung bakante, or pwede yung WP underscore lang, or pwede yung lagyan. Depende na sa inyo, okay? Submit lang natin. Tama? Okay, so sabi dito, all rights parke, mga ganon, you may introduce something. Okay, so run installation po. Okay, so site title, sabihin natin, my simple WordPress site. Okay? Tapos username, huwag niyong kalimutan yung username ninyo at password. Okay? So yung username, pangalan ko lang po. Tapos yung password, yung guys, no, yung password po natin, i-secure nyo rin. Pero pwede ko yung ipakita sa inyo kasi total na sa local naman ito. So halimbawa, yung password po natin is WordPress underscore 1, 2, 3, 4, 5. Sample lang. Okay, tapos yung email natin, ayan na po. Discourage natin search engine, okay? So pwede na natin siyang i-install. Tandaan mo nyo guys, no? Yung username natin tsaka yung password kasi gagamitin natin mamaya. Okay, so install WordPress, tama? Install lang natin. Okay, so no things lang ako. Tapos, WordPress has been installed. Thank you and enjoy. Okay, so login na tayo. Okay, so login na. Okay, so lalagin natin is pangalan ko. Ito lang naman yung pangalan natin. Tapos yung password ko po. Ano nga pala yung password? Okay, so WordPress. Nakalimutan ko. So WordPress siguro. Yung password. Importante ito guys ng WordPress underscore 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so login tayo. Yan. So kung mapapansin po ninyo, mayroon na tayong basic po na website. Hindi ito naka-live, no? Local lang ito. Ang kagandahan kasi yung WordPress natin na local is ang kagandahan po nito, pwede pa tayong mag-experiment dito, no? Kung ano yung gagawin natin. So tingnan nyo, open link na natin. Ito yung website natin for the meantime. Okay? Ito kasi yung pabigay ni WordPress eh. Yan. So, kasi more on si WordPress kasi guys, mayroon siyang mga palibre na theme. Kasi content management naman si WordPress. So, mayroon na siyang mga theme dyan. So, halimbawa, yung ginagamit ni WordPress is click natin yung appearance. Okay? Tapos, yung ginagamit by default ni WordPress po, no, na pinagamit niya sa atin, active itong si 2022. Ayan. So, yung may ibon na yan, siya yan. Ayan. So, ito na yung website natin, no? Run on local eh. Tapos, kung gusto mong palitan, ito, si 2020, pwede natin yung i-activate. Ayan. So, kung i-refresh natin yung website natin, nagiging, iba na rin yung ano niya, di ba? Nakapansin po ninyo, iba na rin yung mukha niya. Ayan. Iba na rin siya. Tapos, kung gusto man naman natin na si ito naman, 2021, activate lang na natin yung isa. Ayan. So, refresh na natin. Nag-iba yung, okay, so by default guys, may pasample po si WordPress talaga na theme natin. So, ito po siya. Yan. So, basically, mayroon na tayong WordPress sa ating local computer. Okay, so click po natin yung folder ni WordPress mismo. Tama. So, hinahanap ko lang si WordPress. Ayan. Pagkatapos, di ba maraming folder? WP admin content. Yung atin dito is, dito lang tayo sa WP content makapokus. Bakit? Kasi nandito yung themes. Ayan, napapansin ninyo? 2020, 2021, 2022. Ayan. So, makikita po nyo dito, 2020, 2021, 2022. Okay? So, yung tanong is, di ba by default, mayroon ng pabigay si WordPress. Tama. May pabigay na siya. May tatlo na tayong theme. 2020, 2021, 2022. Okay? So, yung tanong natin is, pwede ba tayo magawa ng sarili nating theme? Tama? So, magandang tanong. So, yung tanong po na yan, yun po yung itatakil po natin sa susunod po na tutorial po. Okay? So, for the meantime po, mayroon na po tayong website talaga, no? Nagrarun na po ito locally. So, gamit po natin yung SAM, tsaka libre lang naman po, nagda-download po tayo ni WordPress. Okay, so, for the meantime, may website tayo na hindi pa ito live sa internet. Okay, so kung may mga katanungan po siguro kayo, pwede po kayong mag-comment po sa ibaba. Okay, so, i-refresh na natin guys, no? Ayan, pansinin nyo, yung WordPress natin, ayan, kanina wala pang laman, ngayon tingnan nyo, may laman na siya. Ayan, makikita po ninyo yung, walkthrough ko lang kayo dito.
So, ito yung comment. Wala pa siyang laman yan. Okay? Tapos, yung post natin, may laman na yan. Ayan, tingnan nyo. Hello World, sample page. Ayan. So, kasi nga, bakit may laman yan? Tingnan nyo yung post natin. Ayan, mayroon na siyang post na Hello World. Tama? So, ganon yun yung nangyayari po dito. Okay, so kung magawa tayo ng bagong post o bagong theme, makikita rin po natin sa dashboard natin. So guys, no, tips ko rin sa inyo, mabuti pong ma-explore natin tong sample ng PHP may admin. So, ganun po siya guys, no? Anyways, yung susunod po is na pag-uusapan natin paano tayo gumawa po ng sarili po nating team. Tama? Kasi mas mabuti rin siguro na tayo yung gumawa ng team natin na bago. Okay? So anyways po, salamat po sa panonood. Ito lang po. Thank you po talaga.